Sunod-sunod ang mga motorsiklo na dumaraan sa N. Bacalso Avenue sa Talisay, Cebu. Pagdating sa may pedestrian lane, biglang tumigil ang isa dahil sa traffic light at bumangga ang ilang nakasunod na motorsiklo at nagtumbahan. Makalipas ang 4 na oras sa parehong kalsada, isa pang disgrasya ang nangyari. Isang rider din ang huminto sa pedestrian lane hanggang mabangga rin siya ng isang kasunod na motorsiklo. Natumbang parehong motor. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, nagkaareglo na ang mga motoristang sangkot sa parehong insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May sinuntok na lalaki ang isang police auxiliary sa Davao City. Cecil, bakit daw? Rafi, nagalit daw kasi ang police auxiliary sa lalaking hinabol at hinuli niya matapos umanong magnakaw. Yan at iba pa ang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Habang nakaposas, sinuntok ang lalaking yan ng isang police auxiliary sa Davao City. Nangyari ito noong February 1 ayon sa Davao City Police Office. Suspect daw sa pagnanakaw ang lalaking sinuntok habang ang police auxiliary ang isa sa mga humabol sa kanya. Kwento ng nanuntok na police auxiliary, nagalit siya dahil sinuntok din siya ng lalaki nang hulihin. Kung gibuhat na adyo ko'y mali na kung gibuhat atong ngayon lang kong pasaylo sa tanan. Inimbestigahan pa ng Davao City Police Office ang insidente para matukoy ang magiging parusa sa nanuntok na police auxiliary. Iimbestigahan din ang 2 pulis na hindi umawat noon. Wala silang pahayag. Samantala, walang nagsampa ng reklamo sa nahuling lalaki kaugnay sa kanyang pagnanakaw umano. Pero nasa kustodiya pa rin siya ng pulisya dahil naman sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang 2 lalaking yan nang makita ng mga residente sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Kasunod yan ang pamamaril sa kanila ng mga salarin na nakasakay sa isang minivan. Kinilala ang mga biktima na kapitan ng barangay Kaya-Kaya at ang barangay treasurer. Sugatan din sa pamamaril ang isang barangay kagawad. Dinala sila sa ospital. Base sa investigasyon, sakay ng 2 motorsiklo ang 3 biktima. Sinundan sila ng minivan ng mga salarin na tumakas din matapos mamaril. Patuloy silang tinutugis. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbanggaan ang isang motorsiklo at kolong-kolong sa Putotan, Iloilo. Base sa investigasyon, nag-overtake sa sinusundang truck ang pampasaherong motor at nakasalpukan ang kasalubong na kolong-kolong. Bumangga pa ang motor sa isang truck. Patay ang motorcycle rider, pati ang isa niyang pasahero. Sugatan naman ang isa pang angkas. Kwento ng nakaligtas sa pasahero, sinabihan ng kaniyang kasama ang rider na bagalan ang takbo. Ngunit lalo pa raw binilisan. Humihingi ng tawad ang asawa ng rider sa mga biktima. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing pasahero. May inihaing petisyon sa Korte Suprema para hikayatin ng Senado na simulan na agad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng isang eksperto, posibleng hindi ito payagan ng Korte Suprema bilang paggalang sa separation of powers ng judiciary at legislative. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamo sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailang matapos but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga panya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters.
Sabi ni Cayosa, ngayong may kopya na ng Articles of Impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang eh. Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complaint nandun na sa website, naisa publiko na eh. Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petition bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Baka ayaw din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. So, hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Nauna nang sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of the impeachment of Davide. It's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Chis Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng karning baboy sa isang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, ang presyo ng liempo nasa 450 na kada kilo. 380 pesos naman ang bentahan ng kasim at pork chop. Ang ribs, 400 pesos at pata nasa 300 pesos kada kilo. Batay sa huling monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, ang pork ham o kasim nasa 350 pesos hanggang 420 pesos kada kilo. 380 pesos hanggang 480 pesos naman ang kada kilo ng pork belly o liempo. Kasing presyo na niyan ang karning baka na nasa 320 hanggang 480 ang bentahan kada kilo. Kaugnay sa pagbabantay ng DOH sa mga kaso ng dengue sa bansa, kausapin natin si Department of Health spokesperson Asek Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Opo, ano pong kabuuang sitwasyon ng bansa pagdating sa dengue cases, lalo't may isang LGU sa Metro Manila na nagdeklara na po ng dengue outbreak? Yes, Rafi, una na nating naiulat na tumataas nga by 40%. Pag tinignan natin yung bilang ng dengue as of February 1, simula January 1 ng taon na ito, nationwide 28,234 na po yung naitala natin. Mas mataas ng 40% kumpara sa nakaraang taon. Ang aming pong tinitignan ay tatlong rehiyon. Ang pinakamalaki po yung mga kaso, yung tatlong rehiyon po na yan ay kasama ang Metro Manila. Pero actually, even before Metro Manila, mas mataas po yung Region 4A, Calabarzon, yung Region 3, Central Luzon. Ikatlo lamang po yung Metro Manila. Ano sa po loob ng tatlong rehiyon, tayong mga siyam na LGU kasama ni Quezon City na ating kinakausap tungkol sa kanilang mga numero. Ano po kaya ang dahilan nitong 40% na pagtaas at ano pong ginagawa ngayon ng DOH para maabatan ito? Kakaiba to, Rafi, kasi sabi nga namin na hindi kami sanay na nagbibigay ng dengue advisories before June. Typically kasi ang dengue sumasabay sa ating panahon ng tag-ulan. Opo. Pero yung pagbago talaga ng klima, yung climate change na sinasabi na this early, kahit na sa February tayo, nagkakaroon ng shear line, intertropical convergence zone, easterlies, na bumubuhos ng malakas na ulan at yun yung tubig na nagkakaroon ng mga kitikite, kaya nagkakaroon ng dengue. Ibig po ba sabihin nito, bagating ng June, baka tumaas pa lalo ang kaso ng dengue?
Hindi naman po ibig sabihin tataas lalo dahil depende naman yan sa kung paano tayo rumisponde. Kung ngayon pa lang at maraming salamat sa media na tumutulong sa pagpaalala sa ating mga kapuso na kailangan talaga hindi lang tuwing June kundi year-round ngayon dahil nagbago na yung panahon, naglilinis tayo, baka naman hindi tumaas sana ng ganong kataas by June. Ayun na nga po, kailangan din magbago ng mindset. Ano pong early symptoms ng dengue ang pwede maging hudyat kung kinakailangan na magpa-ospital o kumonsulta sa doktor? Rafi, nagsisimula ang dengue, karaniwan yung ating lagnat na mataas, 40 degrees centigrade pag tinignan sa thermometer. May kasabay na pananakit ng ulo, pwedeng sa likod ng mata. Pag tinanong yung pasyente, pag magmatanda, sasabihin, pag ng likod ng mata. O kaya pwede rin may pananakit ng tiyan na may kasabay. Siguro para nalilito kasi maraming mga tao na parang magkakahawig sa ibang sakit. Ang lagi namin sinasabi, mas maganda ho ang mas maaga na konsultasyon. Huwag natin antayin na ilang araw na hindi nawawala yung lagnat. Kanina natanong po ako sa programa sa Double B, sinabi ko mga 3 days. Hindi naman kailangan mag-antay ng 3 days. Kung gusto nyo po kahit 1 day pa lang or 2 days, pwede ho magtanong sa healthcare worker. Lalo na siguro sa mga kabataan, may ilang lugar ho kasi sa Barangay Additional Hills, halimbawa sa Mandaluyong, nagbibigay na raw ng pabuya sa mga residenteng makakahuli ng lamok bilang kampanya laban sa dengue. Ano po masasabi nyo sa mga programang ganito? Kami natutuwa na may mga inisyatibo pero aming aming paalala sa ating mga well-meaning naman. We're very sure well-meaning ang ating local government officials. Maganda ho sumangguni tayo sa ating local health office or kunyari sa Department of Health. Ang mahirap po kasi dun sa nabalitaan namin yan na para bang naglagay tayo ng insentibo, naglagay tayo ng piso kada kitikiti or kada lamok. Paano kung baka mamaya maging parang palaisdaan, di ba? Nasa palaisdaan, mas maraming isda, mas maraki ang kita. Baka mamaya magkaroon tayo ng breeding ng mosquito. Ayaw po natin yun. So maybe we can also look at how we implement the program. Siguro dapat mag-coordinate po sa DOH para mas mainam. Maiba po ako, samantalahin ko na rin pong pagkakataon kung sakali po magtuloy-tuloy yung freeze order ni US President Donald Trump sa foreign aid. Paano po ito makakaapekto sa mga health program ng Pilipinas? Kabilang po yung pagsugpo sa HIV/AIDS, TB at malaria na sinusuportahan ng USAID. So Rafi, napakabilis na mga developments. Lumabas yung freeze order nung Enero. Ilang araw lamang yung nakalipas, nakita ko na nakipagtagpo ang ating Foreign Affairs Secretary Manalo at yung counterpart niya sa US, State Secretary Marco Rubio. And ongoing yan. Ang posture ng DOH dyan is ano man yung maging resulta ng international geopolitical developments, tayo po ay naghahanap na ng ibang sources. Hindi natin kailangan maging dependent sa foreign aid. In fact, meron naman ho tayong budget. And ngayon po sa PhilHealth, especially under new President and CEO Edwin Mercado, yung mga benefit packages na pwedeng sumaklaw dun sa HIV/AIDS, dun sa tuberculosis, saka pati yung maternal and child health na karaniwang binibigyan ng aid, hinahanapan natin ng kapalit sa local sources. Sana po makahanap nga kagad. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat rin at good morning. Si DOH spokesperson Asek Albert Domingo ng DOH. Binigyan ng parangal ang ilang personalidad sa ika-50 anibersaryo ng Philippine Heart Center. Ginanap ang pagtitipon sa isang hotel sa Maynila na dinaluhan ng mga cardiologists mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga binigyang pagkilala ay si dating First Lady Imelda Marcos na ginawaran ng PHC Golden Legacy Award. Ibinibigay ito sa mga individual na tumulong sa pagtaguyod ng institusyon. Kinilala rin ang naging kontribusyon ng iba pang individual at organisasyon. Noong Biyernes naman, mismong araw ng mga puso, kinilala ang matatagal ng empleyado ng Philippine Heart Center sa Praise Awards 2025. Nakatanggap sila ng plaque at cash incentive. Nag-flex ang ilang kapuso stars ng kanilang bagong skill. Nag-backflip si mga batang relay star Miguel Tan Felix kasama ang coach niya sa parkour. Mula sa kanyang posture at stand, talagang mapapawaw ka. Napahanga kay Miguel ang kasama niya sa training na si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Say ni Miguel sa caption, may konting pressure ang training. Sabay hirit kay Carlos na, pang double Olympics gold na ba? Ang score ni Carlos sa backflip ni Miguel, 10 out of 10. Shooting naman ang panibagong ultimate skill unlock ni Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado.
Fearless and fierce si Jen sa shooting training niya na ipinasilip sa GMA Integrated News. All-out support ang kanyang hobby na si Kapuso Drama King Dennis Trillo na game din sa shooting. Kamakailan naman naging usap-usapan ang big bike trip ni na Dennis at Jen.